Welcome sa Insight Fusion. Alam nyo ba na ang mga linya sa kalsada ay may mahalagang kahulugan na dapat nating sundin para sa ligtas na pagmamaneho? Sa video na ito, ipapaliwanag natin ang mga basic or common road markings sa Pilipinas at kung paano ito nakakatulong sa ating seguridad sa daan. Kaya, kung gusto mong maging mas maingat at disiplinado sa kalsada, siguraduhing tapusin ang video na ito. Talakayin muna natin ang mga white lines. Ang mga puting linya ay madalas na ginagamit upang ipakita ang mga lane divisions at guidelines sa ating pagmamaneho. Una ay ang double solid white line. Bawal lumipat ng lane o mag-overtake sa anumang direksyon. Panalawa ay ang single solid white line. Hindi dapat lumipat ng lane o mag-overtake sa anumang direksyon, ngunit pinapayagan ang pag-cross sa kabilang lane kung kinakailangan. Pangatlo ay ang broken white line. Pinapayagan ang paglipat ng lane o pag-overtake kung ligtas gawin ito. Ano naman ang mga yellow lines? Ang dilaw na linya ay madalas ginagamit upang ipakita ang mga no overtaking zones at road boundaries. Tulad ng mga sumusunod, double solid yellow lines. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-overtake sa parehong direksyon. Single solid yellow line, bawal ang overtaking ngunit pinapayagan ang pag-cross sa kabilang lane kung kinakailangan. Broken yellow line, pinapayagan ang pag-overtake kung walang panganib. Broken and solid yellow lines. Ang sasakyan sa bahagi ng broken yellow line ay maaaring mag-overtake, ngunit ang nasa solid yellow line ay hindi. Narito ang iba pang road markings. Bukod sa mga linya, may iba pang road markings na dapat nating tandaan. Diagonal white lines. Ipinapakita ang mga lugar na hindi bahagi ng kalsada at hindi dapat daanan ng sasakyan. Solid white horizontal line. Ipinapakita ang stopping points sa intersections o traffic lights. Directional lane arrows. Ipinapakita ang direksyon kung saan maaaring lumiko o dumaan ang sasakyan. Yellow box intersection rules. Ang yellow box ay dapat panatilihing walang nakaharang upang mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko. Huwag pumasok sa yellow box kung walang sapat na espasyo sa kabilang panig upang makalabas ng tuloy-tuloy. Kung may traffic light, hintayin ang green light bago pumasok sa intersection. Ngunit tiyakin na may sapat na espasyo upang makalabas. Kung walang traffic light, tiyakin na walang sasakyang haharang sa iyong daan bago tumawid. Ang sasakyang unang pumasok sa intersection ang may right of way, kaya dapat magbigay daan sa mga sasakyang nasa loob na ng yellow box. Bawal ang pag-park, pag-load at pag-unload sa loob ng yellow box upang maiwasan ang pagsisikip ng trapiko. At yan ang mga basic road markings guide. Sana ay nakatulong ito upang mas maging maingat tayo sa kalsada. Tandaan, ang pagsunod sa mga linya at marka sa daan ay hindi lang para sa ating kaligtasan kundi para rin sa kaligtasan ng iba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share para mas marami pang motorista ang maging aware sa road markings. Hanggang sa susunod na biyahe, drive safe everyone!